Pero bago ang lahat, kayo aking inaniyahan mag-subscribe, like and share at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads. Ayun, magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa patuloy po na sumusubaybay sa aking YouTube channel at sa mga bago pong subscriber. Kumusta po kayo? Nawa po yung makarating ang video ito sa inyo na nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong pamilya ay ganun din po. So ako po ay nagbabalik matapos ng busy days nitong nakaraang linggo dahil kami po ay nagkonsagra ng mga gamit namin noong nakaraang Biyernes. So sa ilog po namin dinanap yun. Doon po ay kami ay nagritual, nagkonsagra, nagpadugo sa aming mga gamit. So ito po ako muling magbabalik para sa part 3 ng ating video sa mga proseso ng mga pagkuha ng mga mutya. So syempre bago po yan, hindi po mawawala yung ating shoutout bilang pasasalamat po sa inyong patuloy na sumusuporta. Karoon din po sa mga bagong subscriber. So magsha-shoutout po kayo. Ako doon po sa mga bagong pasok na sa aking channel. Mag-comment po kayo para ma-shoutout ko po kayo. Ganun po. Siyempre po ang ating special shoutout sa ating mga special commenters at subscribers na mahihilig mag-comments. So shoutout po kay Felipe Banson, shoutout kay Totoy Batong Bakal, shoutout kay Andy Love Eddie J, shoutout kay Pangulo Tuyo, shoutout kay Admiring Dominos, shoutout kay Biclar Francis Dabem, shoutout kay Lakin Dandoy, shoutout kay Patrick Mendez, shoutout kay Instrument of God, shoutout kay Espiritong Banal, shoutout kay Leo Dapat. Siyempre shoutout sa Team PDS, Enrique Bachao, shoutout po. Andren Eleusras, shoutout bro. Shoutout din po kay William Arroyo Malabunga. And then shoutout kay Cloud Quijada. Also shoutout din po kay JC Setneup. Shoutout kay Norina Puentes. Also shoutout kay Alvin Silbosa Bautista. Shoutout din po kay Waexim Bulgaria. Shoutout din po kaya Dato Patriarca, and also shoutout din po sa aming bagong member Mark Alvin Pineda, and also shoutout din po kay Shenchen Love Love. Ayan po, kape muna tayo. So yan, marami pong salamat at sa mga bago pong subscriber, welcome po sa ating YouTube channel. And also sa mga nakakapanood po nitong video nito or yung iba pang mga videos ng channel na po na ito, mag-comment po kayo upang ma-shoutout din po kayo, mapasama ko po kayo sa aking isa shoutout sa mga susunod pa mga videos. At please like and share, and kung hindi naman po kalabas na sa inyo, paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel po. Maraming salamat po. So sa pagpapatuloy po ng ating
part 2. Ito naman po ang part 3 na topic natin po. Ang unang topic natin po ay ang bulaklak ng tanglad o ng salay na tinatawag, at ang bulaklak po ng as-is. Ano po? Sa mga hindi po nakakaalam, ang as-is po na tinatawag ay yung magaspang ang likod na ginagamit na pangliha ng mga parang liha, panglinis ng mga kaldero, kawali, ganyan. Nung kabataan namin ginagamit para, nung elementary days namin ginagamit namin sa desk, panglinis ng desk para pumuti na po. So yun po ang as-is. Hindi ko po alam kung ano ang katawagan, ang ibang katawagan dahil sa inyong mga probinsya. Basta magaspang po yung pinakaibabaw ng dahon na yun na malapad. So sa pagpapatuloy po, ang sabi ng PDF o may akda ng PDF, ang tanglad nga daw po at ang as-is ay nakukuhanan din ng agimat o ng mutya. Ano po? Ito po yung bulaklak. Ayon sa may akda na ang tanglad daw at ang as-is ay talagang hindi namumulaklak. Ngunit kung minsan ay namumulaklak ito. Kung sakaling makakita ka ng bulaklak sa alinmang tanglad o as-is, ay kunin mo ito sa pamamagitan ng bibig, huwag sa kamay. Hindi naman po sinabi kung bakit sa bibig at bakit hindi kamay, dapat kamayin. Ano po? Sabi pa, ang tanglad daw ay maaring sadyain na itanim. Itanim ito ng Biyernes Santo ng alas 3 ng hapon. At pag ito ay nagtagal na buhay at lumago, ay bantayan ito sa susunod na taon ng Biyernes Santo o Huwebes Santo ng tanghali, o di kaya ay ng hating gabi. Kung may bulaklak ay kunin ito ng bibig. Ganyan daw po ang proseso. Ang dalawang halamang ito ay maigi sa pagninegosyo. Maaari ring gamitin sa gayuma at pakikipagkaibigan. Kung sakaling makakalaban ka, ay gawin ang pamamaraan na nabanggit sa unahan. Huwag mo lamang ibubuka ang iyong bibig upang ito ay hindi mabawi sa iyo. So yun. Maaari ka may makalaban daw, may aagaw doon sa kinuha mong bulaklak. So syempre pala kaya hindi dapat hawakan at kailangan sa bibig, dahil pag subo mo na yan, may mag-a-attempt na umagaw sa iyo. So ganun po pala yun. Yun ang sinabi dito sa PDF. Ang susunod naman po ay ang pagkuha ng mutya ng saging. Ang sabi dito, ang uri ng saging ay ang bagsusuhi o ang paglabas ng bunga sa katawan nito. Karamihan ay nasa krus na daan. Tingnan mo ang puno kung nakataas pa ang puso ng saging. Tantiyahin lang sa tanghali o sa gabi ang pagbaba ng puso nito. So babantayan mo po talaga yan. Kasi sa oras sa malampasan ka dyan, biglang tumungo yan, wala ka na makukuha. Maghanda ng 7 telang itim at 7 telang puti. Pasalit-salit ang pagsampaw nito. Una ang itim, sunod ang puti at iba pa. So 7-7, and alternate yung pagpapatong ng tela. And then hintayin ang pagbaba ng puso ng saging, at ang ipagsasalo mo ay ang ginawang panyo. Yun pala pangsasalo. Hindi katulad nung nasabi nung, kumbaga, yung mga lumalabas noon na sasaluhin daw ng bibig. Pero ewan ko rin hindi po ako sigurado dyan. Kung mayroong ganong proseso talaga, hindi ko po alam yan. Kung may lumabas dito ay makikita mo ito na batong puti at kasalo mo ay espiritu. Biglain mo ang pagsubo dahil dito ay may aagaw na ibang espiritu. Kung maisubo mo na ang mutya, ang lahat ng makikita mong puno ng saging ay magmimistulang kapre at aagawin sa iyo ang mutya. Lumaban ka at huwag kang mag-alala sapagkat mayroon ka ng kapangyarihan na nasa iyong bibig.
Maglalaban daw kayo hanggang kalahating oras. Kung mayroon silang libretong ibibigay sa iyo, ay kunin mo. Ngunit tulad ng dati ay huwag kang iimik. Ang makukuha mo dito ay galing sa lakas. Yun ang sabi. Meron din naman daw po na saging na kung tawagin ay tandok o yung saging na walang puso. Siguro yun yung lalaking saging, no? Meron din itong puso. Ngunit paglabas ng puso ay magbubulaklak at matitira ang maliit na puso. Ngunit sa kinabukasan ng umaga ay wala ka nang makikitang puso. Kung makakakita ka ng puso bago ito makuha ng ibang espiritu, buksan mo ang puso at sa loob nito ay may batong itim na malaki ang tainga at mata. So anong itsura nun? Hindi ko ma-imagine kung anong klase ng mutya o hugis. So, siguro isang bilog tapos may mata o may tenga, wala po akong idea. Kwento niya lang po sa akin kung halimbawa subukan nyo makakuha ng ganyan, ano. Kung laban ang gusto niya ay gawin ang pamamaraan na nabanggit sa unahan. Ang gamit nito ay katulad ng kapangyarihan ni Borja na magnanakaw ng Quezon. Lahat ng bagay ay iyong mapapasok at mabubuksan sa pamamagitan ng pagtapik sa tao ay malilipat ang gusto mong makuha sa kanya. Nakaw, sa magnanakaw pala to. Ayun, wag na lang po siguro din nyo kunin, ano. Masama pala to. Mamaya nagkaroon nga kayo niyan, may balik naman sa inyo o sa pamilya nyo, yari din kayo, pagsisihan nyo pa. Tapos pati ako isinali nyo. Binahagi ni may ICTV o ni Bro Vendetta Ayun, ginaya namin. Ayun, ako pa nasisi, kwento lang ako rin Naku nga. Ang susunod naman po natin ay ang pagpasok sa mga yungib. Ang sabi din po dito, marami ang klaseng na yungib o kuweba. May iba na mga gawa ng tao, ng karamihan sa mga ito ay gawa ng panahon ng Hapon. So yun, pinagbaunan ng mga treasure, ng Yamashita treasure. Mapangarib ang lugar na ito sa iba't ibang makamandag na bagay tulad ng mga sawa o ahas. Ang isa pang klase ng yungib ay ang yungib ng impakto o bruha. Sa loob nito ay amoy malansa at mabaho. Maraming buto ng iba't ibang hayop sa loob. Dito ay may makukuha ka ring kapangyarihan. Subalit iwanan mo ito dahil kademonyohan ang makukuha mo dito. Ang sabi pa sa aklat ng PDF, ang tunay na yungib na kinukuhanan ng gamit at talagang yungib ng kalikasan ay mga batong buti. Ito ay likas at kapanahunan pa ng mundo. Ayun daw. So yung mga sinaunang panahon. Karamihan sa mga ito ay makitid ang butas papasok, subalit maluwag ang loob. May groto na parang simbahan at may tuluan ng tubig na parang sawsawan ng kamay sa pag-aantanda. So ayun, so parang yung sawsawan ng holy water sa simbahan. Bago ka pumasok sa ganitong yungib ay kinakailangang wala kang dalang metal sa iyong katawan. Yung katulad ng mga anting-anting, ganyan. Nakaabito ka ng itim at kandila lamang ang iyong ilawan. May dala kang perang mamera o perang mik, o yung sinaunang panahon, yung parang yung hindi eksakto yung guhit, parang nung panahon ng Kastila, yung guhit tuloy, yung yung hugis na siyang pambabayad mo sa bawat pintuan ng iyong mararaanan. Kung sakali na may makakuha ka sa loob na sinabi sa iyong bakit mo kinuha yan, ang isasagot mo naman ay magbabayad ako sa pinto. Karamihan sa mga ito ay 7 ang pinto. Yun ang sabi. Sa ikalima ay katulad ng simbahan na may lamesa na ginagalawan ng pari. So yung lamesang bato-ara. Sa ikapito ay iyon ang pinal at naroroon ang liwanag.
at maaring ikaw ay may makausap doon. Ganun daw pala yun. May balo naman na naroroon sa ilalim ang pinto ng yungib at ang karamihan sa ganitong kuweba ay may lagusan sa kabilang lugar. So yun daw pala yung mga legit na yungib na mapagkukuhanan ng mutya o agimat. So ano po, kung sakaling makalagos ka sa kabila ay hindi maari na wala kang makuha. Karamihan ang makukuha ay ang kapangyarihan ng Santo Niño de Apostol. So maganda pala So kaya lang talagang masalimuot yung pagdadaanan mo. Talagang hindi lang adventure, talagang pagsubok. Kung talagang nararapat sa'yo yung gamit na makukuha mo. Pag nakuha mo yon, sayong sayo. Ano po? At mayroon din daw pong yungib na tuwing mahal na araw ay parang may nagsisimba sa loob. Ayun, o nagmimisa sa loob. Ang gawin mo dito ay magkunwari kang engkanto rin. Sasabay ka magsimba na tulad nila. Ang mga magsisimbang engkanto ay inilalapag nila ang kanilang mga mutya o mga gamit espiritual at sila ay nakaluhod sa harap ng kanilang altar. Ayun. So magnanakaw ka na naman sa kanila. Bahala ka sa buhay mo. Dito ay kinakailangan na makuha mo ang gamit na iyong magustuhan na hindi napapansin. So yun paraan ng pagdadasal nila, siguro mga nakapikit din or nakatungo or hindi natin alam. So kailangan dahan-dahan ka doon. Magiging silupin ka ngayon. Sa iyong paglabas ay may dalawang bantay sa pinto na ang hawak ay sibat. So yari ka na. Paglabas mo dito ay sabay na sisibatin ka ng dalawang bantay. Kinakailangan na mailagan mo ang ulos ng mga bantay na ito. Sabay uwi kung maiiwasan mo na ang mga bantay. So talagang pagsubok, matinding pagsubok. Tandaan ninyo na ang pagpasok ninyo sa yungib ay hindi upang sila ay kalabanin. Kaya huwag magdadala ng mga pangontra upang hindi ka mapagkamalang kaaway. So yung mga sibat na yon ay inyong iiwasan. Hindi kayo lalaban sa sino mang bantay na yon. At kung halimbawa naman, ang tanong ko lang dyan, halimbawa yung pinagkuhanan mo, halimbawa yung nininiwakan mo ng ng mutya o ng libreta, kung ano man yung hawak nilang kapangyarihan, napansin ka o ng ibang mga engkanto nandun sa loob, problemang malaki yun. Siyempre magkakagulo doon, mas marami kalaban mo. Mas magandang dalawa na lang, yung nabantay na lang. Ano po, ako po'y walang idea dito sa mga ibinabahagi ko na proseso ng pagkuha ng mga agimat. Ako'y dahil hindi ko pa nasubukan yan. Ngayon kung iba sa inyo nasubukan na yan o nagnanaisubukan yan, basta ang payo ko lang sa inyo, mag-iingat po kayo. Sundin po yung mga proseso. Kung susundin nyo nga yung proseso na ibinabahagi ko or meron kayong ibang proseso na alam, so basta ang papayo ko lang po sa inyo, mag-iingat po kayo dahil hindi po biro ang pagkuha ng legit na agimat. Hindi po yung basta lang pinupulot-pulot kung saan-saan. Ano po? At saka po, ako po ay hindi nagmamagaling dito. Ako po ay may reference na binabasa. Baka sabihin na naman ng iba gagaling-galingan na naman yan. Sabihin nagmamagaling, ganun po. Kaya po ako aminado, talagang hindi ko pa alam ang mga bagay na yan. Narinig ko lang po ang mga kwentong ganyan, yung mga magkasabi yung proseso nga daw. Kasi po lumaki din po ako ng mga antingero at manggagamot yung nasa paligid ko. Mga tiyuhin ko po, luluhin, ganyan. Mga antingero at manggagamot din. So mismong nanay ko, manggagamot din. Ang susunod naman po ay ang niyog na may dalawang suhi o yung tinatawag na dalawang sibol. Ito ay ang bunga ng niyog kung sumibol na ay may dalawang suhi ng puno. So dalawa yung tumubo sa kanya. Ilibing mo ito sa isang krus na daan sa alas 12 ng mahal na araw.
ay lagyan mo ito ng 3 kandila kung saan mo ito inilibing. Ilibing mo ito ng primero Biyernes at lagyan mo ng 7 kandila. Lagyan mo ng kandila sa ika-7 Biyernes. Aha! So, ibig sabihin, sa pagsisimula pa lang ng Kwaresma, yun po yung tinatawag na 7 Biyernes. Ibig sabihin po niyan, simula Ash Wednesday, di po ba? Wednesday, siyempre. Pagdating ng Biyernes, doon ka na magsisimula. So, bibilang ka ng 7 araw, 7 Biyernes, hanggang makarating ka ng Biyernes Santo. So, yun pala yun. Kaya babantayan mo po yun. So, 7 Biyernes, eksakto yun. Mula ng Ash Wednesday or first Friday ng after Ash Wednesday. So 49 days din ang kalalabasan nun. Po, bantayan mo ang lalabas sa lugar na ito, at kung ito man ang espiritu na iyong makikita, ay awayin mo ito, at kung iyong matalo ay hingan mo ng kung anong kapangyarihan meron siya, o anuman ang kanyang kaalaman, para sigurado ay gawin ang mga pamamaraan sa una tungkol sa badyang. So yung badyang, yung sakwa nung gabi, bubutasan, yun daw po yun. Hindi ko lang po alam at hindi ko rin masasagot kung itatanong nyo kung para saan ito. Pero sa palagay ko po sa pakikipag-away ito, o depensa, o lakas, o kung anuman. Po. Ang susunod naman po ay ang nakataob na baong ng niyog na sinibulan ng halaman na lumabas sa mata nito. So, ang sabi, yung bao na sinibulan, siguro kahit anong halaman, basta lumabas doon sa mata. Hindi binanggit dito kung ilan ang mata ng bao. So, ang sabi, kunin mo ang baon ng niyog na hindi nasisira ang halaman. So, dahan-dahan po. Ilagay ito sa isang bote na may langis ng niyog. At kung gagamitin ay magpunas lang ng langis sa kamay at gamitin sa panudla. Nasasamahan ng orasyon sa panudla. So, nagbahagi na yata po ako nung nakaraan ng orasyon ng mga panudla. Upang ikaw ay hindi magbintis ay yung inaasinta. So, sa mga sundalo, maganda to. At sa mga pulis, sa ating mga militar, yan po ang mas maganda, lalo sila yung lagi nasa line of duty, nasa giyera lagi yung mga yan. So, mas kailangan nila itong ganito. Ang susunod naman po ay ang niyog na walang mata. Ayon sa may akda, na ang niyog daw na walang mata ay hindi tinatamaan ng bala kahit na ang buong kabahayan. So, pang depensa, pang kabal. Inilalagay sa may pusod ang harap at sa likod ang puwit ng bao, at ang langis nito ay siyang ipupunas at samahan ng orasyong tagabulag, at ikaw ay hindi makikita. Akala ko kabal. Pang pala, tagabulag. Oo nga, tama nga naman. Wala kasing mata, so wala makikita. Kung isa naman ang mata ay ginagamit sa lambat upang masabit ang isda, at kung marami ang mata ay sa pangangawil o pagtitinda upang makita ng karamihan ang iyong tinda. So, pampaswerte naman, yung dalawa, yung may mata, yung may isang mata, at yung maraming mata. Yung pong dalawang mata lang at isang bibig, yun po ay ordinaryong niyog lamang na ginagamit natin sa paggagata ng sa pagkain. Po. Ang susunod naman po ay ang buntot ng butiki o bubuli. Ang sabi dito, kapag ang buntot daw ng butiki o ng bubuli ay nagsuhay o nagsanga ng dalawa, ay hulihin mo ito
ng buhay at kunin mo ang buntot at pakawalan ang katawan. So, normal ko nang naririnig itong mga ganitong bagay, pampaswerte nga daw. Sabi sa sugal, habang buhay ang katawan ay may bisa, sa swerte ang buntot. Karamihan ay sa sugal. Kung nasa iyong tahanan naman ang butiki na may suhay, ang buntot ay pabayaan mo na lang sapagkat ito naman ang nagbibigay swerte sa iyong tahanan. So kahit kung nasa iyong bahay naman pala yung butiki, pabayaan mo na lang. Kasi kumbaga kahit anong magnegosyo ka or kung ano siguro, suswertehin ka pa rin kasi nandun lang sa bahay mo yung butiki. Wag lang talagang lalayas yun. Wala ka na, mamalasin ka na siguro. Ang susunod naman po ay ang tinatawag na oya ng manok. Ang oya ay ang itlog ng tandang na manok. So, opo, nangingitlog din po ang manok. Yung mga hindi nakakaalam. Ito daw po. Ito ay ang hudyat ng paglalago ng iyong mga hayop. So, kung makuha mo ang oya ay isabong mo ang mga tandang mong manok ng sabay-sabay sa sabungan. At ikaw ay suswertehin. Yun daw, ganun daw po yun. Ang susunod naman po ay ang itlog ng tagulilong. Ang sabi, ang ibong tagulilong ay isang ibong dalampasigan na parang isang bato-bato ang kulay. So, sa mga dagat. Ito ay dumadapo sa buhangin. At hindi mo ito makikita kung hindi siya gagalaw. So, yun. Kung sakaling ikaw ay makakita nito, ay itago mo para sa mahal na araw. Kumuha ka ng pinggang bastos o pinggan ng panahon ng Kastila. Yung pala tawag doon, yung mga sinaunang pinggan. Siguro yung yung parang tagdan, yung bakal, yero, hindi ko alam. Sa gabi ng mahal na araw, ay paglaruan mo sa dalampasigan ng perang mik. At ang itataya mo ay ang tatlong itlog ng tagulilong. Kung sakaling lumabas ang kapre na nagtanga ng kapangyarihan nito, ay makipagsugal ka hanggang makuha mo ang kanyang mutya. Gawin ang pakikipaglaban at pamamaraan tulad ng kay Padre Abad at sa nakatagong badyang, tagabulag ang makukuha mong kapangyarihan nito. Ganun daw pala yun. Tagabulag. Ang proseso po nung sinasabi niya kay Padre Abad at kay doon sa badyang ay nandun po sa first part. Yung pagkuha ng sintas ni Abad, yung kay Padre Abad na may libro, Padre Abad na may aklat, may espada pala, at saka basta may Padre Abad. Ganun daw po ang proseso. So, balikan nyo na lang po, panoorin nyo po ang proseso at ganun din po daw yon. So sa ngayon po, pansamantala po muna nating puputulin ang part 3 na ito. So abang na lang po next video para sa part 4. So hindi lang pala part 4 ang magiging video na ito. Abutin pa ng 5 or 6. So hanggang sa muli po, ingat po kayo at maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik. Please like, subscribe, and comments na rin po kayo para sa shoutout and share po sa ating mga videos. Marami pong salamat ulit. Good night. Ingat po kayong lahat. God bless.